tayo lumayo muna, tayo po'y manalangin. Tayo po ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa mga ito. Salamat Panginoon sa mga pagkakataon na ibinigay Panginoon upang ihayagan ng mabuting balita sa bawat isa. Patuloy nga o God, yung dalangin namin, patuloy na paggabay nyo, patuloy na pagkilos nyo sa buhay ng bawat isa, at patuloy na patnubay nyo sa aming lakbayin sa buhay. Salamat o Diyos sa lahat ng ginagawa sa amin sa araw-araw, sa patuloy na pamumunan nyo sa buhay ng bawat pamilya. So, aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makibukas po kayo sa Marcos 5, 21 to 24, then lalaktaw po tayo, pupunta po tayo dun sa Marcos 35 to 43. Then samahan po ako sa pagbasa. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang bayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng dawa ay dinulog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya lumuhod sa pangalan nito at nagmakaawa. Nag-aagawang buhay po ang anak kong dalagita, maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya halos maipit na siya. Laktaw po tayo, talo po tayo sa 35. Sabi dito, habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak, huwag na po ninyong abalahin ang guro, sabi niya. Ngunit nang marinig ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. At hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao maliban ka na Pedro at ang magkakapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao, may mga nag-iiyakan at nananatboy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, siya ay natutulog lamang. Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit, pinilabas niya ang lahat maliban sa 3 alagad at sa mga magulang ng bata. At pumasok sila sa pinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, Talita taum, na ang ibig sabihin, Ning, bumangon ka. Noon din bumangon ng bata at tumakat at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito ay 12 taong gulang na. Mahigpit na pinagpili ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos inilutos niya ang bigyan ng makabahan ng bata. Ito po ay pinamagatang kong sa pananampalataya. Kasi kung makikita po natin dito, yung pananampalataya na ginawa ni Jairo dahil sa pananampalataya niya. So, ano po ba yung pananampalataya? Sa pananampalataya, alam naman natin, tayo ay naniniwala sa bagay na hindi natin makikita. Di ba? Lalagi natin sinasapot kung bibili ka nga ng sandilata, di ba? Kung bibili ka ng corned beef, alam mo na yung binibili mo ay isang corned beef. Di ba? Kasi nga corned beef. Pero kung walang label, di ba? Question mark. Baka mamaya kung ano ang laman nun, di ba? So tayo po ay nananampalataya na at naniniwala na si Jesus ay Diyos. Ganun po ba? Kaya nga po tayo narito di ba? Dahil naniniwala tayo na nandito ang Diyos. Di ba? Ganun po ba? Okay nga. Sabi nga dito, ang tunay ng Kristiyano ay hindi mapapatunayan sa pagpapakita ng mga gawang pang-Kristiyano lamang. Tama po ba? Hindi naman natin masasabi na kung tayo ay Kristiyano at nakikitaan tayo ng kilos at isang Kristiyano ay Kristiyano na tayo. Tulad ng pagbabasa ng Biblia, di ba? Minsan,
Merong masisipag magbasa ng Biblia pero hindi mo naman masasabing Kristiyano. Meron man magaling manalangin, nakinig manalangin, pero hindi rin naman masasabi rin na totoong Kristiyano. Meron para simba, di ba? Para simba, pero hindi ko rin masasabi na konting nagsisimba ay Kristiyano na. Di ba? Ayun, yung pagpapabautismo, di ba? Konting nagpapabautismo ka, Kristiyano ka na. Diba? Hindi rin yun. Isa lang din yun sa mga kautusan na dapat natin gawin bilang mga Kristiyano. At hindi rin basta naniniwala sa kung ano-ano lang, di ba? Sabi nga, ito ang dapat. Naniniwala tayo na ang mabuting balita na galing kay Kristo, ang kanyang pagiging Diyos, ang kanyang kamatayang pambayad sa ating mga kasalanan, at ang kanyang muling pagkabuhay na tagumpay sa kasalanan at kamatayan. But tayo bilang Kristiyano, naniniwala tayo na si Kristo ay hindi tayo dahil sa ating mga kasalanan, di ba? Kasi kung hindi nangyari ito at hindi nagawa ni Kristo yung kautusan na ito ng Diyos, wala. Hanggang ngayon, wala tayong kaligtasan, di ba? Di ba nga, kung ito ay kung alam lang siguro ni Satanas, yung kamatayan ni Kristo ang siyang magiging kaligtasan natin, hindi na mangyayari yun, di ba? Naghirap si Kristo, dinanas niya ang lahat ng hirap, namatay si Kristo, tuwan-tuwa si Satanas nung time na yun. Pero hindi niya alam, yun na pala yung katagumpayan para sa ating kaligtasan. Hindi po ba? Kayo po ba naniniwala kayo na si Satanas ay nasa impyerno? Hindi po naniniwala? Oo, naniniwala po ba kayo? Si Satanas po ay wala sa impyerno. Kasi kanya na yun eh. Si Satanas po, ayon sa pag-aaral, si Satanas po talaga, nandito lang yan sa paligid. Kasama-sama natin yan. Yan. Yung mga demonyo, yung mga isinumpa ng Diyos, nandiyan lang yan. Alam niyo po ba, yung yung Sirena, di ba, totoo pa rin ni Sirena. Kaso ang Sirena, ito po ay sinumpa ng Diyos. Sila yung mga sinumpa ng Diyos na sila yung mga sila yung mga umapit dati sa mga din sa mga anghel na tagapagmadyan ng Diyos. Kasi naano ko lang nakikita ko lang sa mga alam kasi inahanap ko talaga. Dapat kasi talaga, hindi kayo magiging topic ko kasi hindi ko maalam na magiging speaker para ako. So, pag gusto ko talaga mga topic yung mga kababalaghan eh. Hindi ko, kakaiba, hindi ko gusto ko na matutuon dun sa kung paano ginawa ng Diyos, paano nangyari ito, natuto ba itong mga demonyo na ito. Di ba, nakaraan yung inano ko sa inyo, yung mga Nephilim, di ba, yung mga giant, yung mga higante. Which is true talaga. At sinasabi rin naman, di ba, doon sa inano ko rin sa inyo sa rapture na mangyayari, na maglalabasan yung mga kakaibang nilalang, yung mga demonyo, yung mga kung ano-ano. So, wag na, mawawala. So, tayo ay naniniwala na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Pero hindi lang nagtatapos yung kwento na yun, doon sa kamatayan na ginawa ng Diyos. Di ba yung sabi ng John 3:16? Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan kaya binigay natin ang tutungan na kung sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na ganap at walang hanggan, no? Nalimutan ko. Diba? Ang Diyos, tayo, nakakala natin na ginawa ng Diyos na, yun, yung pagkamatay na, uy, ligtas na tayo. No. Hindi. Kailangan natin tagapin si Kristo sa ating buhay. Kasi yun yung number one requirements eh. Pagkapin natin si Kristo sa ating buhay. Diba sabi ng John 46, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesus, di ba? Siya yung tamang passport natin, ng mga Kristiyano, para tayo makasama sa Panginoon. Okay, number one po,
pagtitiwala kay Kristo at sa kanyang pananampalataya. So, paano natin na isasalarawan ang pananampalatayang nais ni Jesus para kay Jairo? Ito, babasahin po natin dito sa Marcos 35 to 36, yung kanina. Sabi nga dito, habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ang guro, sabi nila. Tayo, bilang tao, ano ba yung mararamdaman natin pag nabalitaan natin na alam ko may sakit? Di ba? Ano yung mararamdaman po natin? Di ba? Malulungkot. Ang iba niyan siguro, talagang maiiyak na, maghahagulgol, di ba? Ganun yung magiging reaction natin dito. Pero ito sabi ng Panginoon kay Jairo. Ngunit na marinig ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, pananampalataya ka lamang. Di ba? Nakita po natin dito kung paano kinahangod ng Diyos si Jairo. Di ba? Huwag kang matakot. Mananampalataya ka lang sa akin. Yan. Diba? Diba tayo, minsan pag meron tayong nagiging problema sa pamilya natin, di ba? Mga kaibigan natin, mahal natin sa buhay, di ba? Nakikita natin kung paano tayo pinakonfort, di ba? Yayaman tayo, kaibigan nga, kaya mo yan, di ba? Ganun ang ginagawa natin. Ang pananampalataya ay pagtitiwala kay Jesus at sa kanyang mga salita, kahit pa sa mga panahon ng kahirapan, di ba? Ito, tayo minsan, makikita natin dito yung paghihirap din na siguro na kalooban ni Jairo nung time na may sakit yung anak niya. Talagang, siguro hinahanap niya yung pagkakataon. Siguro matagal niya rin hinahanap yung si Jesus. Dahil alam niya at nagtitiwala siya na kayang pagdaling ni Jesus yung kanyang anak. Di ba tayo bilang tao, bilang Kristiyano, lagi tayong lumalapit sa Panginoon pag tayo nagkakaranas ng problema. Tulad sa amin, like kami po ni Ailey. Sample natin yung kay Ailey, nangyari kay Ailey. Talagang halos mag-uhulun yung mundo namin doon. Talagang yung alala ka, hindi mo alam yung gagawin mo na. Kasi una lang yun, parang nag-aalala si Ailey, no? Yung nahihilo, lagi siyang sakit ang ulo. Tapos hanggang sa dumating na yung time na parang natutuloy na siya. Doon na yung time na pina-check up na namin siya, si Ayi. So yun nga, na-diagnose siya na may bukol sa, sa may brain, sa left brain. So yun yung time na talagang ang hirap, magulo yung isip mo kung anong pumapasok sa isip mo na ano bang mangyayari kay Ayi, ano bang dapat namin gawin. Ako doon, alaalala ko yun, nasa hospital sila Aimee nun. Pag tumatawag to, ganito yung resulta pa, di ba may tindahan pa kami yan. Habang naglilingpit po talaga ako ng paninda namin, yung luwa ko talagang tumutulo doon. Tapos yung mga marites, nandiyan din sa labas. Hindi ko pinapakita sa kanila, pero yung luha ko po talaga, tulo doon. Kasi yung tumatakbo sa isip ko yung maaaring mangyari kagad, di ba? Hindi ko naisip na dapat pala ganito yung isipin ko na Lord, kayo nang bahala kay Ayi, kayo nang bahala sa lahat ng mangyayari, kayo ang bill provider namin, inilalaan talaga namin sa inyo Lord, yung lahat ng maaaring mangyari, kayo nang pong bahala. So yun, wala talaga. Napakahirap yung time na yun. So yun, pero sa kabutihan nga, dahil sa tulong ng Diyos, sa pananampalataya, di ba? Nakaraos kami na, ayun, nakakagulat kasi nung time talaga na pagkatapos niyang operahan, natutuwa kami, ang hinahanap na agad yung cellphone kasi na-exam daw sila. Alam mo ba yun? Yung isip niya pa rin, yung pag-aaral niya, kasi naalala ko rin yung gagraduate niya siya ng time na yun eh. So yun, talaga, nakakatuwa, napakabuti talaga ng Diyos. Gumati siya, cum laude, yung salamat sa lahat, sa kabutihan ng Diyos, sa ginawa niya kay Ayi. So ganito rin, yung ginawa ng Diyos kay Jairo, yung patuloy na pagpapanatag ng kalooban,
na magiging maayos sa lahat. O, di ba? So, anong ginawa ng Panginoon? Binigyan muli, nabuhay, di ba? Binuhay muli ng Panginoon ang kanyang anak. Di ba nga lahat tayo, di ba? Tayo nabibigatan, tayo may problema sa buhay, di ba? Lagi natin ilapit dyan sa Panginoon. Huwag natin hayaan na sabihin natin. Di ba? Kasi uso ngayon yung depression eh. Di ba? Lalo sa mga kabataan, nakahilig maglihim ng mga problema nila. Dapat po, nilalabas niya sa mga magulang nyo. Tayo bilang mga magulang, pag nakikita natin na tatahimik yung ating mga anak, dapat meron din tayong ginagawa. Kausapin natin, ano ba yung problema? Diba? Kasi yun yung nagiging sarili ng depression. Dahil ngayon, dami ka rin ng kabataan na papakamatay. So, tumatalon sa building, tumatalon sa tulay, bigti. So, nakakalungkot po na minsan na buhay ay mawawala ng ganun-ganun na lang. Amen. Sabi nga po dito sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at kubang nabibigatin sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Yun yung maganda doon. Lapit natin sa Panginoon yung lahat ng problema natin, sa pamilya, diba? Minsan, wala na tayong makain, wala nang bigas. Lapit natin sa Panginoon, Lord, sino ba yung pwede kong lapitan, Panginoon, na sana itong lalapitan ko ay matugunan yung aking pangangailangan, di ba? Lapit natin sa Panginoon. Kasi ang Panginoon lagi naman nandiyan eh. Kami nga, naalala ko rin yung kami ni Aileen, yung bata-bata pa tayo na. Hindi ko na tayong kalamba, kasi yung cheque ko sa sahod ko, walang date yun eh, no? Di magkasama kami. Napatay namin na bayad, kasi nagbayad kami. Hindi namin alam, yung pera na papasahe, kulang na. Yan, so habang naglalakad kami pa Walter Mart, may napulong kami pera, matupi pa yun. Hindi ko alam kung 70 o 140 na. Yun, nakapulong kami. Kapag yung maliit na bagay na yun na habang nag-iisip ka, may tayo, anong gagawin natin? Magtalong ka lang na tayo. Kasi kulit na yung pamasahe namin eh. Pero habang naglalakad kami, papunta doon sa sangayan, nakapulit kami ng pera. Pag-instant, di ba? Nasunod na kagad yung problema namin. Kaya yun, napakabuti talaga ng Panginoon. Kaya na lahat ng ng pangangailangan natin, lapit lang natin sa Panginoon. Yun. Galaw po. Pagtitiwala kay Jesus bilang Panginoon. Okay. Basahin po natin yung Mark. Magmula tayo sa Mark 24, tapos papunta sa hanggang 34. Mark 24, ba? Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao kahit halos naibig na siya. Kasama rin doon ng isang babaeng 12 taon na ang dinudugo. Hirap na siya sa sakit, ngayon at maraming doktor ang sumuli sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang may hipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihan lumabas sa kanya, kaya bumalik siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa aking damit?" Sumagot ang kanyang mga alagad. "Nakikita po ninyong napakaraming siksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo?" Subalit humingon-lingon si Jesus upang tignan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasa ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot at lumapit kay Jesus at nagpatira pa. At ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban at magaling ka na." Paano natin dito kung paano pinagaling ni Jesus
ang isang babae. Ngunit nais ni Jesus na hindi maitago ang pananampalataya niya at tumantad siya sa mga tao at ipakita ang kanyang pagkakakilala kay Jesus bilang Panginoon. Diba? Makikita po natin dito yung pananampalataya ng isang babaeng dinurugo. Diba? Dito nyo, ilang taon na siyang dinurugo? 12 years na dinurugo. Eh kung tayo yun, pagkaraniwang taon na, baka wala na. Nagpusan tayo ng dugo, di ba? Pero magtataka ka, no? Biro ko sa 12 years na yun, yung babae po pa. Di ba? Parang, kumbaga, may plano rin ng Diyos sa buhay niya. Kung mapapansinin natin, no? Na dumating yung time na pumunta si Jesus dun sa lugar nila. At, yun nga, dinidate time na lumapit sa Diyos. Pero kung yung pananampalataya niya, ang sa isip niya lang, mahipo niya lang yung laylayan o damit ng Panginoon ay maliligtas na siya. Kasi ang dami na, marami ng doktor ang sumuli sa kanya, naubos na ang kanyang kayamanan, wala pa rin nangyari. Ito, kalahin, ganyan, nagdurugo din yan. Ang tagal na. Nakailang pa-check up na kami, ganun pa rin. Diba? Pero salamat sa Panginoon dahil sa tagal ng panahon din, gumaling na siya. yung ganun yung bagay na napakaliit, di ba? Sabi niya, maging simit lang ng mustasa ang iyong pananampalataya eh. Diba kahit yung mundo, kaya mo pa palipatin eh. So, siya, di ba, yung pananampalataya niya, sabi niya, mahipo ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoon. Gagaling niya ako. Ganun katindi yung pananampalataya ng babae doon sa kanyang sa pananalig niya sa Panginoon. Ang pananampalataya ay pagtitiwala at pagsunod kay Kristo. Ano man ang kahinatnan o maging resulta nito. Di ba ganun tayo eh? Di ba? Sa paniniwala natin sa Panginoon, ano man kahinatnan itong gagawin ko ngayon, nilalang ko to sa Panginoon. Inilaalay ko sa Panginoon ko. Lahat ng gagawin natin dapat, nilalaan natin. Ano ba tayo? Mag-a-apply sa trabaho. Diba? Siyempre, kailangan, bago tayo umalis, Lord, mag-pray tayo, Lord. Ito, kung na-apply ako trabaho, Lord, patuloy nga na naniniwala ako na sasamahan niyo ako. Lagi natin i-ano yun sa Panginoon. Huwag mo sa sarili natin laging karunungan, sarili kagustuhan. Lagi yung gagawin natin, lagi natin kasama ang Panginoon. Diba? Napakahalaga kasi na ang Panginoon lagi natin kasama sa lahat ng ating gawain. Huwag po natin babaliwaliin ng Panginoon, diba? Sabi nga, ang pananampalataya ay pag-abot ng kamay natin sa Isus. Diba tayo, lagi na pray or nagkamantahan, lagi natin nilalapit ang ating kamay sa Panginoon. Ang Diyos tayo, kapag dumaranas tayo ng hirap na, alam na ng Diyos na hindi na natin kaya ang ating gagawin, nandiyan ang Diyos, inaabot tayo. Nandiyan ang kamay ng Diyos tayo, inaabot natin. No? So, kaya, dapat tayo laging tiwala lang sa Panginoon lahat na ating gagawin. Kailangan sumunod tayo sa mga gusto, sa mga nais ng Panginoon, sa mga nais niya sa buhay natin, yung mga nais niya gawin, dapat sundin natin lagi sa Panginoon. Huwag natin baliwain yung mga inuutos ng Diyos para sa atin. Sabi nga, ganyan din naman, ang pananampalataya walang kalakip na gawa ay patay. Natural po yun, kung yung mga mabubuting balita na ating natatanggap, ay hindi natin na ibabahagi sa iba. So, walang kapakinabaran kung sinasarili lang natin, di ba? So, kaya nga tayo nakakilala sa Diyos, kaya nga tayo tinawag ng Diyos to share the gospel para sa iba, napakakilala rin sa kabutihan ng Diyos. Alam niyo, kung yung Biblia, babasahin lang talaga natin at lilinuan natin, alam niyo, dapat tayo nalusaw na. Wala na talaga. Pero dahil nga sa maraming tao ang nakakakilala sa Diyos, yung dapat na pagbunaw sa mundo, yung dapat na rapture na mangyayari, nadidelay.
Dahil nga doon sa mga tao pang nakakakilala sa Diyos. Kasi sa totoo lang, hindi ko pa asawa si Iris. Nagkakagulo na eh. May rapture ka, magra-rapture ka, lalo yung 2000. Yung magpapalit ka ng na Y2K na sinasabi. Talaga namang kagulo na yung mga yung iba namumundok na, di ba? Ang dami na, nasa mundok na naniniwala. Lalo yung mga yung mga rizalista, yung mga kulto, namumundok na talaga sila. Doon na sila nagawa ng mga, mga bahay, mga pupo. Kasi nga, kung na Y2K, magra-rapture na, yan na, pagulo na. Ito na yung di ba yung sinasabi na sa Bible na 7 years na paghihirap na daranasin mga Kristiyano. Yung hindi masasama sa rapture. So yung Y2K rin, ang gulo talaga, tapos ang daming bago mag-Y2K yun, ang daming mga seminar na about rapture, yung mangyayari. So, napakasipag doon. Dito sa simbahan lang po. Hindi lang po dito sa simbahan namin dito natin. Na punong-puno ang tao. Sa ibang church, ganun din lang sa sobrang takot. Nakakatuwa lang, di ba? Na pag dumadating yung time na ganito na, mangyayari, parang yung mga tao, biglang lumalapit sa Diyos eh. Pero pag wala na, ayaw na, balik kami sa dating buhay, sa gawain, di ba? Nakakalimutan na ulit. Amen. Pangatlo. Pagtitiwala tulad ng isang bata. Makibasa po kayo sa Mark 10, 13 to 16. Mark 10. Dito, may mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos." Tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos, tulad sa pagtanggap ng isang bata, ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Diba? So, bakit tinutulad ng isang bata o ang makakapagligtas para sa pananampalataya ng sasabi? Ano ba ang katangian ng isang sanggol sa relasyon sa kanyang magulang? Ano po ba ang katangian ng isang sanggol? Di ba ang sanggol kasi lagi siyang nakadepende sa magulang? Di ba? Kasi kung wala yung nanay niya, wala yung tatay niya, sino mag-aalaga sa kanya? Di ba? Always lagi siyang nakadepende. Tapos, di ba, pag umiiyak yung bata, nandiyan agad si nanay, nandiyan agad si tatay. Lalo si nanay, pag sa gabi, umiiyak yung bata. Di ba? O, gabi, lalabas agad yung armas. Yan na. Para titigil na iiyak. Yun yung news pa rin nangyayari, di ba? Na yung bata, na lagi siyang nakadepende sa kanyang magulang. Ang klase ng pananampalatayang makapagligtas na hinahanap ni Jesus ay hindi lamang nakabase sa pagkakaalam sa kung ano ang totoo. Kundi ito ay pagtatalagaan ng sarili o personal na commitment na iahandin ito sa lubos at walang kondisyon at hindi matitinag na pagtitiwala na inilalaga ng mga bata sa kanilang mga magulang. Di ba kasi ang bata talaga lagi siyang lagi siyang depende lang sa magulang, lagi siyang lalapit lang. Halimbawa, may problema yung bata, nagugutom, ganun siya lalapit, di ba? Ama, nagugutom na ako. Tulad nung yung anak ni Tebaterbon niya ngayon, di ba yung lagi kami video yung nag-aano na siya, kausap yung nanay nila. Tapos ay na, "Mama, uwi na tayo! Nagugutom na ako!" Diba? So, ang isang bata kasi, ang kataristik ng isang bata, lalo na pag sinabihan mo, halimbawa, aalis ka, sinabi mo sa kanya, saka lang huwag kang matikas ang ulo, makulit. Pag uwi ko, meron ako pasalubong sa'yo ng Jollibee.
O, ano yung maaasahan ng bata pag uwi mo? Di ba? Nasa isip niya, kasi ang mentality ng bata, napakano eh. Ano tawag doon? Hindi malilimutin, maalalahanin yan. Kaya ka sa batas, pag yung ang isang bata na ang nagsalita ng katotohanan, anong katotohanan ng isang, halimbawa, tumistigo siya, at alam niyo yung nangyari, hindi ano yun, hindi pa sisinungalingan ng batas yun, kasi bata yan, alam niyo yun, at ang bata, hindi nagsisinungaling. Yun ang alam ng batas. Diba? So yung bata, lagi yan nakadepende sa magulang. Diba? Halimbawa, nagkasakit, sino hahanapin ng bata? Siyempre, magulang. Diba? Sino unang aagapan? Magulang. Nadapa yung bata, nagkasugat. Diba? Iiyak yun. Hahanapin. Diba? Yun. Sinasabi nga nila, ang bata daw napakawin. Diba? Yung mga bata ngayon, napakawin daw. Kasi, madapa lang, ngalngal na, talagang ngalngal na. Tapos, samantalang tayo, yung bata tayo, madapa lang tayo. Pagka ng magulang natin, diba? Sugat, ihipan natin, lalagyan na meron tayo. Kasi, tampa na doon. O, diba? O, pag yung bata na yan, mauntog lang. Sigiskan mo yan. Tayo, mauntog lang. Ayos na, no? Yan! Luli! Diba ganun tayo eh? So, ang bata po, nakadepende talaga yan sa kanilang magulang. Sabi nga dito sa Hebrew 18:3-4, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, maliban na magbago kayo at maging tulad ng mga bata, hindi kayo kailanman mapapabilang sa kaharian ng langit. Ang sino mang magpakumbaba tulad ng batang ito, ang siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. So, yun ang nais ng Diyos sa atin na tayo magugulang na eh, di ba? Magugulang na tayo eh. Hindi na tayo bata. Ang nais ng Diyos, pinakikita niya na maging tulad tayo ng isang bata na laging lumalapit sa Kanya, na laging nakadepende sa Kanya kung meron man tayong mga pangangailangan. Kung sa lahat ng ating gagawin, halimbawa, pagkagising sa umaga, Lord, salamat, bilisin niyo kami ng maaga, salamat sa pagkain na aming pagsasaluhan, ibibigay niyo, salamat sa pagkain. Ito lahat inilalapit natin. Yun ang nais ng Panginoon, yung mga simpleng bagay na ginagawa natin sa araw-araw ng ating buhay. Diba? Na lagi natin ipagpasalamat sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ito na ba kayo? Nasa po ito. Pagtitiwala sa Diyos. Sa John 5:24. Sabi dito, pagkatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita ay sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahantulan, kundi makakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. So kapag tayo ay nagsisi at nagtiwala kay Kristo, naroon na ang pagtanggap ng Diyos sa atin, hindi na tayo hahantulan pa na maparusahan, kundi tumanggap na ngayon at sa darating pa ng buhay na wala. Tayo, ang pagtanggap pa lang natin kay Kristo, nandun na yung basbas ng Panginoon sa atin. Lalo na kung pagsisisihan natin yung ating mga kasalanan. So, ang nais ng Diyos sa buhay natin, yung lagi tayo magtiwala sa Kanya, manampalataya tayo sa Kanya, sa kabila ng mga problema, pagsubok na dumarating sa ating buhay. Lagi lang po natin ilapit sa Panginoon. Sabi nga nito sa Roma 8:1, kaya nga wala na nga hatulang parusa sa mga tao na nagpag-isa na kay Kristo. So tayo po ay tumanggap na kay Kristo at naniniwala at nananampalataya sa Kanya. So, hindi na po tayo mahatulan. Siyempre dapat tayo bilang Kristiyano, hindi lang doon nagtatapos, dapat tayo ay gumagawa at kumikilos at ginagawa at share the Word of God. Diba? Kahit sa mga kumakumari natin dyan, mga kapitbahay, nakakapwetuhan, mga kaibigan natin, na naipapahagi natin. Alam niyo po, yung mga naitatanim po natin na salita ng Diyos sa mga kakilala natin, hindi man nila tanggapin yun ngayong araw,
Pagdating ng panahon, maaalala nila yung pag sila na ay nakakilala sa kay Kristo. Tandaan niyo po yun. Ngayon, hindi na pinapansin, lalo sa mga bata, bibihira talaga. Hindi nila naiintindihan yan, pero pagdating ng panahon, doon nila dati pala, nasisira na pala ako ni ganito, kaya pala, ganito, nakakilala ko ngayon sa Panginoon. Yung salamat sa gano'n. Yung binihin na yun, doon nagsisimula yung pagkilala mo sa Diyos. Kasi ako dati, hindi rin naman ako wala naman akong rin sa ganito, pakailan ko dito. Ngayon, yung talagang nahilig na rin ako magbasa. Doon ko naunawaan na, lubos na naunawaan. Ano yung pagkakaiba ng ganito. Diba kasi nga, meron naniniwala. Si Kristo, di ba sabi nga, si Kristo ay Diyos. Tapos, samantalang yung ibang simbahan, Iglesia ni Kristo. Iglesia sila ni Kristo, pero hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Di ba? Ang sabi ng John, ang hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, ano siya? Antikristo. Di ba? Sinasabi kulto. So tayo ay magtiwala sa Diyos. Amen. Ito na huli. Tapos, sa pagtitiwala at pagsunod sa Diyos ay dalawang pagkaugnay ng kaligid na matibay na pananampalataya. Ito ay ang pagbibigay ng buong kontrol ng ating buhay sa Kanya at sa paggawa ng Kanyang mga utos. Kahit minsan ay mahirap intindihin ang Kanyang mga plano. Pero andoon ang magandang plano ng Diyos para sa atin, para sa bawat isa sa atin. Ano sabi ng Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope in a future. Diba? Yun yung plano ng Diyos. Lahat sa bawat isa sa atin, maganda ang plano ng Diyos. Iintayin lang natin yung plano na yun. Alam nyo, meron tayong mga dalangin sa Panginoon, minsan hindi kagad binibigay. Why? Kasi nga, baka hindi ko ito talaga kailangan. Well, minsan tayo lalo, nagpipray tayo, Lord, gusto ko yumaman. Hindi binibigay ni Lord. Kasi baka mamaya pag yumaman ka, hindi na, makalipot ka na sa Diyos. Di ba kaya hindi niya binibigay, inuunti-unti niya lang bigay. Di ba? May mga ganong bagay na minsan iisipin mo rin na alam mo walang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Di ba, ano din kanina yung kanta? Even ha? Don't see it. Even when you don't see it, if you're working, even when you feel if you're working, you never stop working. Diba? Hindi man natin nakikita. Hindi man natin nararamdaman, pero ang Diyos gumagawa sa buhay natin. Diba? Yung pag-isip lang natin ng umaga na malakas tayo, diba? Isang ano na yan eh. Isang biyaya na yun na bigay sa atin ng Panginoon. Yun po, salamat sa Diyos po kapag hindi po, tayo po'y umawi.